edad na. Ganyan pa ang ugali niya, ugali teenager. Na walang pipiliin kunyari para makahanap na iba. Sige rin. Probable na sa'yo, probable na sa kanya. Pero bakit hindi mo munang hintayin kayong lumabas yung bata? Kailangan masira ang pamilya. Ha? Dondon. Kung nagkamali Posible sa'yo naman pa ang rin asawa, kinakasama mo. Mayroon ka rin tanggapin mo, mayroon ka rin pagkakasama. Eh, ito nga si ano. Ikaw, Jake, ayaw mo na talaga dito? Matapos po ang naging counseling, Attorney Ben, mukha po bang medyo nag-iba naman ang takbo ng isipan ng ating mga panauhin ngayon at nag-iba ang kanilang desisyon? Mukhang mayroong madidiskubre tayo rito, Chang, na kalagayan upang masabi natin siyang maging pagbabago ng desisyon ng narito sa panig ng pula at saka narito sa panig ng puti. Sapagkat nung tinanong ko si Maricel kanina, ay kaya pala niya inassume na ang ama nitong kanyang dinadala o ng kanyang dinadala ay si Jake ay dahil nga yung frequency o yung dalas ng kanilang pagtatalik. Gayunpaman ay inamin niya sa akin na kahit na nung nagtatalik sila ni Jake, ay patuloy pa rin ang pakikipagtalik niya. Bagaman, hindi kasindalas ng pagtatalik nila ni Jake nitong si Dondon. Kaya, Dondon, huwag mong iwala sa isipan mo. Maring ang dinadala ni Maricel ay talagang sayo. Kaya nga, dahil sana sa ganitong sitwasyon ay nakikiusap ako sa iyo, no? Alam ko naman na mahal mo itong si Maricel. Kawawa naman si Maricel, kawawa naman yung anak mo sa kanya at maring yung magiging anak mo pa sa kanya. So, sana mahalin mo siya gaya ng ipinakita mo noon at hanggang sa ngayon. Yun lamang, Tiangami. Nakikita ko dito na si Jake, wala siyang parang sariling disposisyon. Ang iniisip niya nung sinabi niya kanina na ayokong makasakit ng dalawang pamilya. Jake, paano na lang yung anak mo dito kay kay Jeneline? At ito nga kay Maricel, hindi ka pa sigurado kung sa'yo nga talaga. So meron kang sinasaktang bata dito. At kung sinasabi mong gano'n na, kasi hindi pa humihiwalay. Alam mo, ito na yung pagkakataon na kayong dalawa dito ni Jeneline ay dapat mag-usap ng maayos. Kasi kung kayo ay mag-uusap lamang at marunong kang makinig, hindi yung sabihin lang natin, basta na sabihin na natin na nadidinig mo lang yung sinasabi dito ni Jeneline, yung nanay ni Jeneline na si Aling Pasita na sumasakit ang ulo mo. This time, makinig ka talaga at intindihin mo. Kung meron ba dun sa pagiging Armalite nila, may mapupulot ka na ikabubuti mo. Ngayon, kung talagang ayaw mo maging ama, pues siguro gawin mo na lang at gampanan mo yung pagsusustento. Kasi sa nakikita ko sa'yo, ikaw ay nakisama sa mga babaeng ito, pero wala kang intensyon maging ama pa. Pinili mo, Maricel, itong si Jake dahil sabi mo, malambot yung kamay. Mabango. Diba? Tama ka. Dahil malambot ang katauhan o pagkatao nitong si Jake, kaya siya natukso. Ibig sabihin ng malambot, mahina. Walang paninindigan. May relasyon na si Jake, di ba? Ngunit, naging mahina ka pa rin. Naging malambot ka pa rin sa tukso. Ngunit, ang ipinagpalit mo, itong asawa, itong kinakasama mo, na si Dondon, na sinasabi mong matigas yung kamay. Pero ang hindi mo alam, kahit matigas yung kamay niya, malambot naman ang puso upang ikaw ay patawarin. So sana ay mahimasmasan ka ng Panginoon upang kung ano man nakita mong mali ay maituwid mo. Salamat po. Thank you po sa ating trio tagapayo. Dondon, ngayong naipaliwanag sa iyo ng ating trio tagapayo, ni attorney, ni doktora, at ganoon din ni Father na malaki ang posibilidad pa na baka ikaw ang ama. Di ba? Siguro pag dumating yung araw na yon na makapanganak na si Maricel at kailanganin nyo ng tulong para ipatest ang bata kung
yan ba ay anak mo o hindi, pwede ka namang lumapit sa amin. Pwede ka naming tulungan. So ano ngayon ang magiging desisyon mo dito sa relasyon ninyo ni Maricel? Papayag niyo lang po ako na, na makasama ko siya. At sana rin, pinakinggan mo yung sinasabi ni Maricel na may problema sa pagsasama ninyo. Na yung araw na kung kailan ay nasa bahay ka, nasa sabungan ka. Kala mo, hindi ko narinig yun, ha? Kasi doon, ganun din talaga. Ikaw, naghahanap ka rin naman ng lambing, di ba? Opo. Maglambingan kayo, magpitikan kayo ng tenga. Hindi ibig sabihin pag mag-asawa na, kampante na at komportable na. So, ang tanong, ngayong magkakaayos si Maricel at si Dondon, kayo, Jeneline ni Jake, anong desisyon mo, Jake? Pag-iisipan ko muna. Wow! Boy, tingin ko medyo umaano tayo sa responsibilidad, boy. Hindi. Ay, sa bagay, wala naman kami magagawa. Ginagawa, nasabi ko na lahat ng paliwanag, napaliwanag na ng trio. Kung yun pa rin ang desisyon mo, magbubuhay binata ka, pues Jeneline, kailangan mong matuto na itaguyod ng mag-isa Kaya ko ang po yun. anak mo. Kaya ko po. So, paano ngayon, Jake, ang sitwasyon ninyo ni Jeneline? Doon muna sa kanila. Doon muna ako sa amin. So, paano pag nanganak si Maricel, malaman natin na ikaw ang ama nun, Hindi naman tatalikurin lahat yan eh. Anak ko yan. Diba? sinong gagasto sa pagpapaanak kay Maricel? Ikaw ba o si Dondon? O hati? Willing akong tumulong anytime. O, so hati. Hanggang sa malaman natin kung sino ang kamuka. Parang gusto ko sumama sa ospital. Pero sa totoo lang, sana maisip ninyo yung mga batang magiging apektado na naman dito sa mga naging desisyon ninyo. So sana nga, Jake, wag mong talikuran yung obligasyon mo kay Jeneline at sa anak ninyo. Kung ito man kay Maricel ay sa'yo pa din, malalaman natin matapos ang ilang buwan ka na ba? 4? 5? So, 4 na buwan pa. Dan. So, gustuin man namin na magkaayos kayo, Jeneline ni Jake, mukhang mas yun ang gusto niya na pagbigyan daw natin siya na makapag-isip at nilay-nilayan niya itong mga nagawa niya. So kami naman dito sa Face to Face, Jake, rerespetuhin namin yung desisyon mong yun. At maraming salamat po sa pagtitiwalang binigay ninyo sa amin. Amin na po tayo, mga kapatid. Sabi nga nila, ang bawat lihim ay hindi kayang pagtakpan habang buhay. Dahil ang sino mang nabubuhay sa kasinungalingan, kapahamakan ang kahihinatnan. Tama na ang biruan, sabi nga, upang ang puso ay hindi mapaglaruan. Kailangang umibig ng tapat para ang pagsasama ay hindi naman magkalamat. Lahat po tayo ay gumagawa ng desisyon sa buhay. At sa paggawa nito, isipin na hindi lang ito para sa atin, kundi para na rin po sa mga taong malapit sa ating puso. Kadalasan ang taong umaawit ng sana dalawa ang puso ko ay tiyak na luha ang napapala. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, mahirap manindigan kung ang puso't isipan ay laging alangan. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Siyempre pa sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa pink na dance squad. Sa ating mga bouncers na sina B1 at B2. Sa ating po pinakamamahal na trio, Tagapayo. Ang ating mga sausawero at sausawera dito po sa President Corazon Aquino Playground Basketball Court, Barangay 649, Zone 68, Baseco Port Area, District 5, Manila City. At syempre, higit sa lahat, sa ating po mga bisita ang pinili po na pag-usapan ng kanilang issue dito sa ating programa. Muli, nais lang po namin magpasalamat kay Honorable Mayor Alfredo S. Lim, ang mayor po ng City of Manila, ang kanilang Chief of Staff na si Ricardo de Guzman, Barangay Chairman Cristo E. Hispano. At bago lang po tayo tuluyang magpaalam, gusto ko pong tawagin si
Retired Colonel Franklin A. Gakutan. Siya po ang direktor ng Mayor City Complaint and Action Team ng Manila. Sir, magandang umaga po at salamat po. At kami nakapag-programa dito sa Baseco Compound. Salamat po ng marami. Marami pong salamat at pinararating po ni Mayor Lim sa ngalan po ng siyudad ng Maynila. Opo. Nagpapasalamat po si Mayor Lim at dito ginanap sa Baseco Compound ang face-to-face na pinakasikat at tanyag na programa. Salamat Ngayon, po. pinipilit gayahin, subalit hindi po mapantayan. Haba ng intriga pa si Colonel, ha? Salamat po. Meron sana akong gustong iparating at Po. kunting panawagan sa mga taga-Baseco. Nakikita po ba ninyo ang high school building na yan? Aha. Ito po, sa tabi. Itong covered court, itong basketball court, playground, yan pong dinadaos na niyayari na po yung elementary building. At mayroon pa pong darating na condominium na para sa inyong mga mahihirap. Aba! Yan po ay tinatawag nating pamayanan na naririto na pong lahat. Ang gusto lang pong mangyari ni Mayor Lim ay kayo pong mga taga-Baseco, mahalin na po ninyo at magkaisa kayo at huwag niyong papayagan ng isa man sa inyo na manira rito sapagkat ang kasiraan ng isa ay kasiraan ng Baseco Compound. Yon, kailangan magkaroon tayo ng pagmamahal at malasakit sa ating lugar. Salamat po, Colonel Gakutan. Mayroon pong pinabibigay si Mayor Lim na Naku po, salamat po. munting alaala para sa face-to-face. Salamat Ayan po, po. Mayor Lim. Naku, long time no see. Tagal na namin hindi nagkikita ni Mayor Lim. Dati nagkikita kami sa isang radio station. Colonel, maraming Maraming salamat po. salamat. Pakirating po kay Mayor Lim na ang aming pong taus-pusong pasasalamat. At syempre, dahil po sa binigay ninyong regalo, meron din po kaming bandila ng face-to-face bilang pagpapatunay na kami nakarating na sa Baseco Compound. At ang t-shirt po na ito na nakalagay, Certified Sausawero ako. Yan ay para kay Colonel. Ayan, bigay natin hands. Maraming salamat po, Colonel. At salamat din syempre kay Mayor Lim. Mga kapatid, abangan po ninyo kami sa susunod namin paglusob sa inyong barangay para pag-usapan at solusyonan ang ating po mga nagiging problema. One barangay, one region, and one island at a time. Sana po, patuloy din po ang pagtutok nyo sa Untold Stories tuwing Sabado po yan. 10:30 ng umaga at syempre sa Good Morning Club mula po 5 in the morning hanggang 7:30. Dito pa rin syempre sa ating kapatid network sa TV5. Mula naman po dito sa Baseco Port Area, Manila, ako po ulit ang inyong nag-iisang pambansang kapitana, ang inyong siyang Ami na hindi po magsasawang magpaalala na ang problema pwede mong tawanan pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ang nagrereklamo sa kinakasama. Ang landi mo! Kapatid niya eh! Binubugbog ako! Inahas ang asawa ng bilas niya. Nahulog naman kayo kay Mang Amador. Nagkagusto rin sa akin ng asawa niya eh. Pinili po ninyo yung nagsusugal kesa sa naghahanap buhay? Hindi niya na ako tinitimpla ng kape. Bakit kailangan ng lalaki lang ang ginaganon? Eh, tao din kami, napapagod din kami. Ngayon ang kanyang anak, kinasusuklaman na siya. Lalayas ka kung kailan mo gusto. Pupuntahan pa ka na, sasabihin mo sa akin. Matuto ka maghanap buhay kung gusto mo lumamon. Kung sabihin mo sa akin, mahal mo ko. Kung mahal mo ko, hindi mo ko gaganunin. Pakikita mo akong binubugbog ng ama mo. Matitis! Dapat lang yan sa'yo! Dapat lang yan sa'yo! Pwede mamili ng ina, hindi kita pipiliin! Face to Face, ngayong Lunes, 10:30 a.m. Dito lang sa TV5.